Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2151. Namula ng husto ang mukha ni Oliver, nagsimulang manginig ang kanyang kamay ng mag-isa na parang gustong sakalin si Jack. Galit na galit si Wesley kaya nanganganib siyang magkaroon ng seizure. Gago ka, sinasayang mo lang ang oras ng lahat sa usapan tungkol sa postahan. Para bang mananalo ka pa laban sa kapatid ko? Kumunat ang noo ni Jack. Nakakainis naman yung si Wesley. Matagal na rin namang tiniis ni Jack ang kalokohan niya. Humarap siya sa kanya at sinabing, wala kang kinalaman dyan, kaya pwede ba tumahimik ka na lang? Nakakainis talaga ang boses mo. Pagkatapos sabihin ito, itinaas ni Jack ang kanyang ulo at tumingin kay Elder Godfrey, sinenyasan niya si Elder Godfrey gamit ang kanyang mga mata. Itinaas ni Elder Godfrey ang kanyang mga kilay. Natural niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Jack, halata ang pagbabante sa kanyang mga mata. Tila kung hindi siya magsasalita sa lalong madaling panahon, susuko si Jack, kaya bumantong hininga siya ng may pagsuko. Humakbang siya palapit at sinabi kay Wesley, tama si Jack. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Dapat kang manatili sa iyong linya at huwag makialam sa bagay na ito. Nagsisimula na akong magtaka kung may itinuro ba sa iyo ang iyong mga magulang ng anumang kagandahang asal. Agad na dumilim ang mukha ni Elder Sayer. Bagamat hindi siya ang magulang ni Wesley, magkamag-anak pa rin sila. Walang dadang ang sinabi ni Elder Godfrey ay ang mukha ng pamilyang Sayer. Magsasalita na sana siya nang pigilan siya ng tingin sa mukha ng unang elder. Noon pa man ay sinusunod na niya ang utos nito, at sa pagkakataong ito ay hindi na ito magbabago. Nanginginig ang mga labi niya, wala siyang ibang magawa kundi pigilan ang galit. Namumula ang mukha ni Wesley, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita matapos siyang pagsabihan ng napakatindi ni Elder Godfrey. Malamig na tinitigan ni Oliver si Jack, ang kanyang puot para dito ay nakabaon sa kanyang mga buto, ang kanilang relasyon ay matagumpay na umabot sa punto ng pagiging isang mortal na kaaway. Malamig na tumawa si Oliver, at saka sinabing, sige, gagawin namin ang gusto mo. Wala nang dahilan para umatras ka sa labanan ngayong pumayag na akong tumaya. Dahil pumayag na si Oliver, agad ding pumayag ang unang elder at pangalawang elder. Kung ganoon, ako na ang maging referee, sabi ng pangalawang elder. Sa totoo lang, inaabangan niya kung anong mga panlilinlang ang gagawin ni Jack. Tumango si Jack. Ang posisyon ng isang referee ay orihinal na hawak ng mga matataas na opisyal, at natural na kwalipikado ang pangalawang elder na humawak sa posisyong ito. Ayaw nang magtagal pa ni Oliver, at sinabi ng may malamig na mukha, anong uri ng taya ang gusto mong tayaan. Pinag-isipan ito ni Jack ng ilang sandali bago sinabing, mayroon ka bang 700 contribution points? Kabanata 2152. 700 puntos ng kontribusyon. Marami ang natigilan nang marinig nila ito. Walang nakakaalam kung saan haantong ang tanong na ito. Kumaibot ang mga labi ni Oliver. Siyempre, mayroon siyang 700 contribution points. Isa siyang formal na disipulo kung tutuusin. Kasama ang katotohanang malakas siya, hindi naging mahirap para sa kanya ang paggamit ng mga contribution points. Malaki-laki ang naipon niyang ipon noong panahon niya roon. Malamig na tumango si Oliver. Siyempre naman, hinihiling mo ba sa akin na tumaya ng 700 contribution points? Mayroon ka ba ng ganoon kalaki? Sa pagkakaalam ko, kamakailan ka lang sumali kaya imposibleng magkaroon ka ng ganoon kalaki. Sinadya niyang itaas ang boses niya nang sabihin niya ang lahat ng iyon. Narinig siya ng lahat ng malakas at malinaw, at ang ilan sa kanila ay tumatango pa nga bilang pagsang-ayon. Sa pangkalahatan, ang magkabilang panig ay kailangang maglagay ng taya na may pantay na halaga, at walang paraan na si Jack ay makakaisip ng ganito karaming contribution points. Kaya naman, laking gulat nila nang sabihin niya, hindi ko kailanman sinabi na ang aking taya ay magiging mga contribution points. Ngumisi si Oliver at nagtanong, ano pa ba ang pwede mong ibigay bukod sa contribution points? Huwag mong sabihin na mayroon kang bagay na kasing halaga. Kitang-kita ang pangungutya sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi nagpatalo si Jack at nanatiling kalmado. Siyempre, mayroon akong bagay na kapantay ng halaga. Mas mahalaga pa ito kaysa sa 700 contribution points. Nagtataka ang lahat na tumingin kay Jack, nagtataka kung ano kaya iyon. Ilalagay ko ang huling posisyon ng disipulo bilang taya ko. Sabi ni Jack, nanlaki agad ang mga mata ng lahat. Ano ang ibig niyang sabihin na ilalagay niya ang kanyang huling posisyon bilang disipulo bilang kanyang taya? Kumunat ang noo ni Oliver at sinabing, anong ibig mong sabihin?
Paano mo nagagawang tayaan ang huling posisyon ng iyong disipulo? Nagbago ang ekspresyon ni Elder Godfrey nang marinig niya ang pastahan ni Jack. Kung hindi lang dahil sa okos yung kinalalagyan nila ngayon, malamang ay susugod na siya at pinagalitan si Jack sa isang puddle. Wala talagang pakialam si Jack sa opinyon ng ibang tao. Kung matatalo ako, isusuko ko ang aking posisyon bilang huling disipulo ni Elder Godfrey. Ang katotohanang natalo ako ay nangangahulugan na hindi ako kwalipikado na maging huling disipulo niya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Oliver. Hindi na siya nakapagsalita pa nang sumabat ang unang elder, tama na yan. Ang taya ni Oliver ay 700 contribution points. Maaari pa akong magdagdag ng 300 contribution points kung sa tingin mo ay hindi pa sapat iyon. Nag-aalala ang unang elder na baka pagsisihan ni Jack ang kanyang desisyon kaya gusto niyang ayusin ang lahat sa lalong madaling panahon. Bahagyang nalungkot si Jack nang marinig niyang handa ang unang elder na dagdagan ng taya sa kabuoang 1,000 contribution points. Unang elder, mayroon ba akong patol tungkol dyan? Seryosong tanong ni Jack. Tumango ng seryoso ang unang elder, at casual na sinabi, syempre. Nangangako ka bilang unang elder ng Dole Sovereign Pavilion. Si Oliver ay magbibigay ng 700 contribution points at ako naman ay magbibigay ng 300 contribution points, kaya't ito ay magiging 1,000 contribution points. Ang dami ng puntos na ito ay dapat magbigay sa iyo ng maraming bagay. Ayon sa mga patakaran, walang sino man ang maaaring tumaya ng higit sa 150 contribution points, ngunit malinaw na ito ay isang espesyal na pangyayari at ang patakarang iyon ay hindi nalalapat. Kabanata 2153. Nang marinig ito, mas lalong natuwa ang mga manunood. Walang sino man sa mga manunood ang nag-akala na mananalo si Jack, ngunit sapat na ang dami para maging sulit para sa kanila ang panunood ng laban. Napakaliit ng 1,000 puntos ng kontribusyon para sa unang elder. Ang talagang pinakamahalaga sa kanya ay ang pagsuko ni Jack sa kanyang huling posisyon bilang disipulo. Sa ganitong paraan, walang magagawa si Elder Godfrey kundi pumili ng isa pang huling disipulo dahil si Jack ang kusang loob na sumuko sa posisyon. Ang pag-iisip nito ay agad na nagpaga ng loob ng unang elder at pangalawang elder. Sumulyap sila ng may kahulugan kay Elder Godfrey na para bang ipinapaalala sa kanya na si Jack ang sumire sa sarili niyang plano. Parang tumingin si Elder Godfrey sa kanyang ngunit na natili siyang tahimik habang matamang nakatitig kay Jack. Kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Hindi pa niya nakikita si Jack sa labanan noon pero base sa kung paano siya tinatrato ng mga informal na disipulo ng Thousand Leaves Pavilion sa Mount Beasts, at sa kanilang pag-uusap, malabo niyang nahulaan na si Jack ang nagligtas sa kanila sa gulo. Kaya naman, hindi malayong sabihin na si Jack ay isang taong may pambihirang kakayahan. Gayunpaman, ibang usapan na kung mananalo si Jack laban kay Oliver. Nagsimula siyang magdasal sa sarili, baliw ka. Huwag kang matalo dahil kung hindi, magiging masamang balita ito para sa ating dalawa. Siyempre, alam ni Jack ang binabalak ng mga matatanda. Ngayong natapos na ang lahat, wala na siyang dapat ipag-alala at agad na naglakad papunta sa plataporma ng labanan. Bahagyang natigilan si Oliver sa inakala niyang pagmamayabang ni Jack. Noong una, akala niya nagbibiro lang si Jack, pero sa ginagawa niya ngayon, malinaw na naniniwala si Jack na mas malakas ito kaysa sa kanya. Natawa si Oliver sa sarili. Puno ng panunuya ang mga mata niya. Magmumukha lang siyang masama kung hindi siya aakyat sa plataporma ng labanan ngayon. Iwinasiwas niya ang kanyang robo at naglakad patungo sa plataporma ng labanan ng doble ang bilis kaysa kay Jack para siya ang mauna roon. Medyo hindi pa gaanong matanda ang lahat pero hindi ito isinapuso ni Jack. Wala siyang pakialam kung sino ang unang makarating doon. Sa totoo lang, walang nakakagulat sa kanya. Pinili ni Oliver ang pinakakanlurang bahagi ng plataporma ng labanan, kaya pinili ni Jack ang pinakasilangan. Magkaharap silang nakatayo, at bago pa man magsimula ang laban, may mga kislap na lumilipad sa hangin. Dilat ang mga mata ng lahat ng manunood sa pananibik, hindi nangangahas na kumurap kung sakaling may makaligtaan sila. Hindi ko alam kung bakit pero nasa sabik talaga ako sa laban kahit alam kong si Jack ay tiyak na walang kapantay kay Brother Oliver. Natutuwa akong naglaan ako ng oras para pumunta rito. Ayokong isipin ang pagsisising mararamdaman ko kung hindi ako makakalaban sa laban na ito. Oo nga, sa totoo lang, sa tingin ko may kakaiba siyang dating. Kung hindi, hindi sana siya kumilos ng mayabang. Baka magulat lang talaga tayo. Gayunpaman, wala siyang paraan para manalo laban sa isang taong nasa ikawalong ranggo sa mga formal na disipulo. Hindi mo ba nakita kung paano tutol si Gresham na sumali si Oliver sa labanan para sa huling disipulo? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel.
Maraming salamat po. Kabanata 2154. Bakit sa tingin mo tutol si Gresham na sumali si Oliver? Lahat ng iyon ay dahil alam niyang mas malakas si Oliver kaysa sa kanya. Tama ka. Kahit ayaw niyang makipaglaban ng harapan kay Oliver, saan naman nakukuha ni Jack ang ideya na kaya niya itong talunin? Ang masasabi ko lang ay ang kamangmangan ay kaligayahan. Walang katapusan ang usapan sa paligid. Habang umiingay ang usapan, lalong dumidilim ang mga mukha ni Noel at Brooke. Talagang nag-aalala silang dalawa kay Jack, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita sa oras na iyon. Malapit ang relasyon ni Jack sa kanilang dalawa, at alam ng lahat na magkaibigan sila. Kapag may sinabi ang dalawa sa oras na ito, agad silang magiging target ng pag-atake ng lahat. Ang informal na disipulo ay mas tahimik kaysa sa mga formal na disipulo dahil sikat ang reputasyon ni Jack sa kanyang mga kasamahan, at kilala nila si Jack na napakatalentado. Tutal, natalo ni Jack si Wesley bilang isang bagong recruit na informal na disipulo. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng karamihan sa kanila. Gayunpaman, hindi nila inakala na matatalo ni Jack si Oliver. Gayunpaman, ayaw nilang pag-usapan pa ang bagay na ito. Nakatayo si Oliver sa kanlurang bahagi ng plataporma ng labanan. Humihip ang simoy ng hangin ng tagsibol sa kanyang damit. Habang nakatiklop ang mga kamay sa kanyang likuran, si Oliver ay nagmukhang isang prinsipe. Ang tanging kulang na lang sa kanya ngayon ay isang natitiklap na pamaypay. Kung ikukumpara sa kanyang itsura na naglalakad ng marahan sa isang patio, si Jack ay mukhang ordinaryo at simple. Tahimik lang siyang nakatayo roon, walang anumang galaw o ekspresyon, na para bang ang labanang magaganap ay kasing normal lang ng pag-upo para sa tanghalian. Habang lalong nagiging walang pakialam si Jack, lalo namang naiirite si Oliver. Naku, hindi naman ako yung tipo ng taong walang pakialam sa mga ginagawa mo. Talagang nasaktan ako ng husto sa mga dati mong ginagawa. Kahit may mga patakaran, sisiguraduhin kong hahanap ako ng paraan para maramdaman mo ang pinakamatinding sakit sa buhay mo nang hindi nilalabag ang mga patakaran. Alam na alam ng lahat ang ibig niyang sabihin. Hindi mamamatay si Jack sa bagbog ni hindi siya magiging baldado habang buhay, ngunit ang kanyang mga paa at kamay ay walang awang mababali. Gagaling din naman ang bali sa binti, kaya hindi ito permanenteng kapansanan. Kung ang ganitong uri ng banta ay tumama sa ibang tao, maaari nitong takutin ang taong iyon hanggang sa punto na ang kanilang mga binti ay magiging halaya, ngunit nanatiling walang emosyon ang ekspresyon ni Jack. Tapos ka na ba? Maaari na ba nating simulan ang laban? Namula ang mukha ni Oliver sa galit. Ikaw humamde ka, mukhang nagmamadali kang mamatay. Sige, tutuperin ko ang hiling mo. Agad siyang gumawa ng ilang selyo gamit ang dalawang kamay, at ang nakasisilaw na mga sinag ng liwanag ay damaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa sumunod na segundo, ang kanyang buong pagkatao ay nakasisilaw na parang araw, naglalabas ng liwanag na kayang sumunog sa mga mata ng mga tao. Maraming tao roon ang kinailangang pumikit. Ito ang pinakamalakas na martial art technique ni Oliver, ang Light Blade Lore. Naaalala ko na ang Light Blade Lore ay isang premium red level martial art technique. Sigaw ng isang tao. Isa nga itong premium na red level martial art technique. Hindi gaanong marami ang makakapag-aral nito. Ang pangunahing dahilan ay ang martial art sa ganitong level ay masyadong mahirap sanayin. Base sa cultivation, dapat ay mahusay siya, di ba? Hindi ako sigurado tungkol dyan. Hindi pa sumasali si Oliver sa isang labanan simula noong huling labanan sa Rango. Hindi ko alam kung anong antas ng cultivation ang kanyang kasanayan ngayon. Ang mga talakayan ng formal na disipulo ay napunta sa pandinig ng mga informal na disipulo. Napanganga sila sa gulat nang marinig nila na si Oliver ay naglilinang ng isang premium na red level martial art technique. Likas sa kanila ang hirap ng paglilinang ng mga dekalidad na teknik sa martial art na may mataas na antas ng pula. May mga taong nakapag-cultivate na ng ilang taon at hindi pa rin umaabot sa isang mahusay na antas ng cultivation. Hindi nakakapagtaka na siya ay nasa ika-8 pwesto sa mga formal na disipulo. Isang malakas na hangin ang dumaan na parang may bagyo. Si Oliver ay inilubog sa nakasisilaw na liwanag, at hindi makilala ng mga tao ang kanyang anyo. Kabanata 2155. Isang sunod-sunod na light blade ang biglang lumipad palabas mula sa nakasisilaw na liwanag. Ang bilis ng mga light blade na ito ay napakabilis, parang bulalakaw na tumatama sa lupa, ang kanilang mga buntot ay mahaba habang sumusugod patungo kay Jack. Kumunat ang noo ni Jack at nagsimulang gumalaw ng mabilis upang maiwasan ang light blade lore. Gayunpaman, hindi siya sapat na mabilis, at isang light blade ang tumagos sa kanyang mga manggas. Nagulat siya rito. Ang bilis ng kanyang pag-iwas ay tiyak na hindi mabagal, ngunit ang kanyang manggas ay napunit pa rin ng light blade.
Tumingin siya sa ibaba at nakita niya na ang lugar kung saan ito naputol ay may apoy na paminsan-minsang namamatay. Ang talam na ito ay hindi lamang napakabilis at malakas kundi nagliliyab din. Matagumpay niyang naiwasan ang mga natitirang light blades, at ang mga iyon ay nahulog sa lupa. Kahit na ang battle platform ay gawa sa mga espesyal na materyales, maraming lubak pa rin ang lumitaw kung saan lumapag ang mga light blades. Na siyang nagpalaki sa mga mata ng marami. Kailangan ko itong ibigay sa kanya. Ang Premium Red Level Martial Art Technique ay mas malakas kaysa sa isang Intermediate Red Level Martial Art Technique, may pagkamangha na sabi ng mga formal na disipulo. Oo, siguradong hindi ko maiiwasan ang atake. Ang bilis talaga ng batang yan. Hindi naman talaga nagbibiro ang batang ito. Talagang may pambihirang bilis siya. Ang Light Blade Lore ay may malakas na uri ng bilis ng pag-atake, at karamihan sa mga tao ay hindi makakaiwas dito ngunit nakalusot ang batang iyon dahil sa punit na manggas. Isang malamig na singhot ang nagmula sa nakasisilaw na liwanag. Ang bilis mo, ibibigay ko sa'yo yan. Narinig ni Jack ang mapanghamak na boses ni Oliver. Kumunat ang noo niya at tinitigan ang kanyang mga putol na manggas. Minaliit niya ang kapangyarihan ni Oliver. Alam ni Jack na mabilis ang kanyang bilis kahit hindi ginagamit ang mga batas ng kalawakan, ngunit hindi niya maiwasan ang pag-atake. Sigurado siyang mawawala na sana siya ng braso kung nasa unang yugto pa lang siya ng likas na antas. Nilinang ko ang Light Blade Lore para maging mas mabilis kaysa sa ordinaryong Premium Red Level Martial Art Technique, at ang galaw na ito ngayon ay isa lamang pagsubok. Sabi ni Oliver. Muli siyang gumawa ng isang mahiwagang selyo, at 6 na talim ng liwanag ang lumipad mula sa nakasisilaw na malakas na liwanag. Ang bilis ng 6 na talim ng liwanag na ito ay mas mabilis kaysa dati, at ang nakasisilaw na liwanag ay nagpasakit sa mga mata ng manunood. 3 makinang na espada ang sumalakay sa kaliwang bahagi ni Jack, at ang 3 naman ay sumalakay sa kanan niya. Tinabig siya mula sa magkabilang gilid, na pumihil sa kanyang daanan para makatakas. Kumunat ang noo ni Jack at marahang huminga ng malalim bago mabilis na umatras. Ang mga disipulo ay nag-uumapo sa pananabik. Tiyak na hindi makakatakas ang batang ito na may 3 malalakas na espada sa magkabilang panig. Ang talim ng liwanag ay humampas sa hangin sa napakabilis na bilis, habang tinutumbok nito ang mukha ni Jack. Bagamat mabilis siyang umatras, napakabagal pa rin niya. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita nilang papalapit ang mga talim sa kanyang mga braso, at kahit ang ilan sa kanila ay iniisip kung ano ang magiging hitsura ng kanyang mga braso pagkatapos, lahat ay sira-sira at duguan. Kabanata 2156. Tinakpan ni Brooke ang kanyang bibig, sa sobrang takot ay malapit nang tumulo ang kanyang mga luha. Mag-ingat ka, Kuya Jack. Sigaw niya. Bigla, nakita ng lahat ang pagliit ng mga yabag ni Jack na parang bahagyang nabaluktot ang espasyo sa harap niya, at ang mga talim ng ilaw ay bumangga sa lupa. Maraming tao ang natigilan. Nakatingin sila ng blanco kina Oliver at Jack, iniisip ang anong nangyari. Muntik nang mawala ng mga braso si Jack, ngunit nang sumunod na sandali ay ilang metro na lang ang layo niya sa talam. Ginamit lang niya ang mga batas ng kalawakan. Ungol ng pangalawang elder sa isang nakakatakot at malalim na boses. Hindi maraming disipulo ang nakakaalam tungkol dito, ngunit madali itong nakilala ng mga matatanda nang makita nila ito. Sa sandaling iyon, lahat ng matatanda ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Umatras nga si Jack ngayon lang, pero dahil sa mga batas ng kalawakan, ang hakbang na ito ay katumbas ng mahigit 10 yarda. Inakala ng ilang magaan na espada na natagpuan na nila ang kanilang target, kaya't diretso silang pumutol. Hindi inaasahan na makakaiwas si Jack sa kanila, at lahat ng kanilang lakas ay bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, maging si Oliver ay medyo natigilan. Tinitigan niya si Jack mula sa likod ng nakasisilaw na liwanag, at biglang nagsalita, "Paano mo nagawa iyon?" Malinaw na ayaw sagutin ni Jack ang tanong na ito. May pakiramdam ng deja vu si Wesley. Ganito rin ang nangyari nang ilunsad niya ang pinakamalakas niyang pag-atake kay Jack. 100% siyang sigurado na napalapit na ang kanyang pag-atake kay Jack, ngunit tila may lumitaw na isang bula na nagdulot kay Jack na makalayo sa pag-atake. Huwag na ulitin ito, galit na sigaw ni Wesley. Alam ng mga informal na disipulo na nakapanood sa labanan sa pagitan nina Jack at Wesley ang nangyayari. Tutal, ginamit na ni Jack ang trick na ito dati, pero kumpara dati, tila mas kontrolado na niya ito sa pagkakataong ito. Dati, hingal na hingal siya pagkatapos gamitin ang parehong teknik, pero ngayon ay tila relax na siya na parang hindi naman siya masyadong naghirap sa paggamit ng teknik. Ito ay dahil sa dugo ng sinaunang Eclipse Dragon na hinigop niya. Ang sinaunang Eclipse Dragon ay nagtataglay ng likas na kakayahang kontrolin ang kalawakan.
Habang dumadaloy ang liwanag sa kanyang mga palad, muling gumawa si Oliver ng sunod-sunod na mga selyo ng kamay. Agad na nagtagpo ang liwanag na bumabalot sa kanya, naiwan na lamang ang nakasisilaw na bola ng liwanag sa kanyang mga kamay. Ngayon ay muling nabunyag ang figure ni Oliver. Kumunat ang kanyang mga kilay, at matalim ang tingin niya kay Jack, halatang halata sa kanyang mukha ang pagkamuhi niya rito. Muling nagbulungan ang mga disipulo. Bakit ko nararamdaman na kinasusuklaman ni Brother Oliver si Jack? Totoo ngang nakakasakit ang mga sinabi ni Jack, pero hindi naman kailangang kamuhian siya ng ganito katindi, di ba? Hindi ba't kakaiba ang lahat ng ito para sa iyo? Ngumiti ang taong nakatayo sa tabi niya at sinabing, kamumuhian ko rin si Jack kung ako siya. Isipin mo, si Jack ay isang informal na disipulo lamang, at ano ang mga informal na disipulo para sa atin? Isang bagay na mas masahol pa sa basura. Sa katunayan, palagi natin silang tinatrato bilang mga mananakbo na disipulo sa halip ng mga informal na disipulo. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat Kabanata po. 2157. Makatitiyak akong tinanggap ni Oliver ang hamon ng may pag-asang madadaig niya si Jack sa loob lamang ng ilang galaw. Gayunpaman, narito, naiwasan ni Jack ang dalawa niyang atake, kaya hindi nakakapagtaka na kamuhian niya ito ng husto. Tila makatwiran ang paliwanag ng lalaking ito, at tumango ang lahat ng nasa paligid niya. Tama nga siya, labis ang galit ni Oliver kay Jack. Akala niya talaga ay matatapos niya ang laban sa isang galaw lang, hindi niya inaasahan na ganito pala kadulas si Jack. Ngumisi si Oliver at sinabing, iyon lang ba ang kaya mong gawin? Maaari kang umiwas kahit gaano mo gusto pero wala itong mababago. Nagpipigil ako kanina lang kaya huwag mong isipin na limitado lang dito ang bilis ko. Agad siyang sumugod na parang bola ng kanyan patungo kay Jack. Ang bola ng liwanag ay kumikinang ng napakaliwanag sa kanyang kamay, at sa ilang pagkislap, muling lumipad palabas ang 5 liwanag na espada, sumugod patungo kay Jack na may nakamamatay na aura. Kumunat ang noo ni Jack at saka itinaas ito. Alam niyang hindi na ilabas ni Oliver ang buong lakas niya sa unang 2 galaw. Bakit naman niya gagawin iyon kung sa paningin niya, si Jack ay para lang sa basura sa gilid ng kalsada? Gaya ng kasabihan, huwag gumamit ng musket para pumatay ng paru-paro. Dumb-obol ang bilis ng pag-atake ni Oliver. Sigaw ng isang tao. Nanlaki ang mga mata ng lahat, sinusubukang sabayan ang galaw ng mga light blade. Doble nga ang bilis nito kaysa dati. Walang paraan para maiwasan ito ni Jack sa pagkakataong ito. Hinarang ni Jack ang lahat ng ingay sa paligid at itinoon ang kanyang tingin sa mga talim ng liwanag. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang huminga ng palabas, itinaas ang kanyang daliri sa paa, at muling ginamit ang mga batas ng kalawakan. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang mga talim ng liwanag ay bumagsak sa lupa na nagbuo ng ilang malalalim na hukay sa plataporma. Nakatayo si Jack 1 yarda lamang ang layo mula sa malalalim na hukay, na mas maikli kaysa sa distansyang kanyang narating noon. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang kanyang muling pagtakas. Nakahinga siya ng maluwag at itinoon ang lahat ng kanyang atensyon. Parang nakakain ng tae ang mukha ni Oliver nang makita niyang nangyayari ulit ang parehong bagay. Nadouble ang bilis niya sa pag-atake kaya paano ito naiwasang gawin ni Jack. Ikaw na madulas na tae, sabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Kunin mo na ito. Umungol siya at nagpakawala ng isa pang serye ng mga hand seal, at hindi mabilang na nakasisilaw na mga talim ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga kamay. Binalot ng nakasisilaw na liwanag ang espasyo sa pagitan niya at ni Jack. Ang mga light blades na ito ay sumugod patungo kay Jack na parang mga bulalakaw. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga paa ay patuloy na gumalaw pabalik sa mga batas ng kalawakan, hinihila siya palayo sa mga light blades. Gayunpaman, hindi niya nagamit ng perpekto ang mga batas ng kalawakan sa bawat pagkakataon. Minsan, nagkamali siya sa pagkuha ng kalahati, at isang magaan na espada ang agad na tumama sa kanyang mga pisngi. Mabuti na lang at naiwasan niya ang halos lahat ng pinsala dahil sa kanyang mabilis na reaksyon. Gayunpaman, hindi naging maganda ang kanyang mga sideburn. Ang kanyang naligas na buhok ay nilipad ng malakas na hangin na dala ng light blade. Sa isa pang pagkislap, ang naligas na buhok ay naputol ng isa pang light blade at agad na nasunog at naging abo ng mainit na enerhiya na hinaluan ng light blade. Kabanata 2158. Naghiyawan ng mga manunood sa tuwing nakakatakas si Jack sa mga light blades. Noong una, tinitingnan siya ng lahat na parang baliw, pero ngayon ay humanga na talaga sila sa kanya. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, makikita nila sa paraan ng pag-iwas niya sa mga atake ni Oliver na siya nga ay talagang pambihira.
Alam nilang hindi sana sila ganoon kagaling kung sila ang nasa posisyon niya. Kakaiba talaga, parang kaya niyang manipulahin ang espasyo. Maaari kayang ang teknik na nililinang niya ay may kinalaman sa espasyo o katangian ito ng teknik mismo. Sino ang nakakaalam? Ang alam ko lang ay mas mabilis siya kaysa sa akin. Dinobol na ni Brother Oliver ang kanyang attack speed pero nagawa pa rin niya itong iwasan ng kahit kalahating yarda. Hindi nakakapagtaka na ang batang ito ay naging napakalakas noon. Talagang may kakayahan siya, ngunit kahit na ganoon, ang isang labanan ay hindi maaaring mapanalunan sa pamamagitan ng pag-iwas. Tutal, mayroong pagkakaiba ng isang kaharian sa pagitan nila. Iba rin ang tunay na enerhiya. Kayang iwasan ng batang ito ang lahat ng gusto niya, pero matatapos din ito sa oras na maubos ang tunay niyang enerhiya. Maraming tao ang tahimik na tumango dahil doon. Tulad ng sinabi ng tao, hindi maaaring baliwalain ang pagkakaiba sa pagitan ng isang intermediate na yugto ng likas na antas at isang huling yugto ng likas na antas. Ang lalim ng tunay na enerhiya ni Oliver ay mas malakas kaysa kay Jack. Tiyak na darating ang panahon na mauubusan ng tunay na enerhiya si Jack bago si Oliver. Nagiging nakakabagot na ang laban, at ang ilan sa mga formal na disipulo ay nagsimulang magreklamo, aabutin ng kahit 1 hanggang 2 oras bago maubos ang kanilang tunay na enerhiya. May iba pa ba silang gagawin bukod sa pag-atake at pag-iwas? Akala nila ay makikita nilang matatalo ng husto si Jack. Kung hindi man, kahit man lang lumaban ang magkabilang panig. Mas mabuti na ang kahit ano kaysa sa isang panig na pag-atake. Ang ilan sa mga manunood ay tumayo ng nakayuko at sumigaw patungo sa plataporma ng labanan, "Hoy ikaw, Jack, di ba? Yan lang ba ang meron ka? Ano na ang nangyari sa lahat ng kaiabangan mo? Tumigil ka na sa pag-iwas at lumaban ka, Sus Mariosep." Oo nga, nakakabagot panoorin kang gumagala na parang daga. Hindi naman nagalit si Jack sa lahat ng pangungulit na iyon. Sa katunayan, nakikiramay siya sa kanila. Tutal, totoo naman ang sinabi nila. Ang dahilan kung bakit siya patuloy na umiiwas ay hindi dahil sa takot siya kay Oliver, kundi dahil gusto niyang gamitin ito bilang pagkakataon para mas maunawaan ang mga batas ng kalawakan. Matapos niyang masipsip ang dugo ng sinaunang dragon ng Eclipse, mas nakontrol niya ang kalawakan, ngunit kulang siya sa karanasan. Ang labanang ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang magsanay. Ang mga galaw ni Oliver ay mas mabilis kaysa sa ibang formal na disipulo, kaya naman isa itong pambihirang pagkakataon, hindi niya pinansin ang lahat ng ingay ng mga manunood at nag-focus sa pag-iwas sa mga atake ni Oliver. Nagngangalit ang mga ngipin ni Oliver. Punong-puno siya ng galit at walang mailabas na sama ng loob. Sa ngayon, hindi pa rin natatakasan ni Jack ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Ang mas malala pa ay, habang tumatagal, tila mas nagiging mahusay si Jack sa pag-iwas sa kanyang mga pag-atake. Kabanata 2159. Sus Mariosep, iyon lang ba ang kaya mong gawin? Sigaw ni Oliver. Hindi siya pinansin ni Jack at itinoon ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-iwas sa lahat ng paparating na mga light blades. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, lalo siyang nagiging bihasa sa mga batas ng kalawakan. Nagngingit-ngit sa galit si Oliver. Kumurap si Noel, na wala nang sasabihin, at si Brooke, na nakatayo sa tabi niya, ay nakanganga at nakadilat ang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nasabi ni Noel, siguro inakala ni Jack na maaasahan niya ang kakaibang kasanayang ito, ngunit sa kalaunan, kakailanganin niyang gumamit ng isang atake para magtagumpay. Maaaring hindi malakas si Brooke, ngunit marami siyang natutunan at naobserbahan ang maraming labanan sa pagitan ng mga formal na disipulo noong mga taon niya roon, kaya alam niyang tama si Noel. Kakailanganin ni Brother Jack na gumamit ng napakalakas na atake para matalo si Oliver. Kung hindi, hindi siya mananalo sa pamamagitan lamang ng pag-iwas hanggang dulo. Mariing ikinuyong ni Elder Godfrey ang kanyang mga kamao sa ilalim ng roba. Bagamat tila kalmado ang kanyang mukha, hindi mapakali ang kanyang puso. Limitado lamang ang kanyang pagkakaintindi kay Jack sa kanilang pagkikita sa Mount Beasts. Hindi niya talaga alam ang limitasyon ng kapangyarihan ni Jack. Nang makitang umiiwas lang si Jack sa mga atake, nagsimula siyang magduda kung mali ba ang paghatol nito sa kanya, at medyo nalito siya dahil dito. Sisigawan niya sana si Jack para lumaban kung hindi lang naman nararapat na gawin niya iyon. Ang unang matatanda at pangalawang matatanda ay mukhang tuwang-tuwa. Pinaikit ng dalawa ang kanilang mga mata at pinagmasdan ang labanan ng may tuwa sa kanilang mga mukha. Si Jack ay parang isang daga na gumagala sa plataporma ng labanan. Marangya ang mga atake ni Oliver. Ang mga nakakahilong talam ng liwanag ay kumikinang ng husto at umaatake kay Jack mula sa lahat ng direksyon. Tumawa ng malakas ang pangalawang elder at sinabing, malaki ang naging pag-unlad ni Oliver sa panahong ito pero sigurado akong naiinis siya ngayon.
Tutal, ayaw lang talaga ni Jack na labanan siya ng harapan. Malamig na sumengot ang unang elder at nagkibit balikat. Mukhang umiwas lang ang alam ni Jack. Ano ang silbi ng isang disipulong iyon? Hindi ba niya alam na ang opensa ang pinakamahusay na depensa? Puno ng paghamak ang dalawang matanda. Alam ng lahat ng nasa eksena na palihim nilang tinatawag si Jack bilang isang deserter. Bagamat mahalaga rin sa isang martial artist ang kakayahang makatakas, hindi naman talaga ito kahanga-hanga. Kung tingnan mo, malapit na si Jack sa gilid ng plataporma ng labanan. Gulat na sigaw ng mga may balbas na formal na disipulo. Dahil sa malakas na pag-atake, unti-unting umatras si Jack papunta sa kanto. Siguro gusto siyang pilitin ni Brother Oliver papunta sa sulok para wala siyang matakasan. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2160. Nanginginig sa tuwa ang boses ng lalaki. Biglang napagtanto ng lahat na palihim na binabago ni Oliver ang anggulo ng pag-atake ng light blade para maitulak si Jack papunta sa gilid ng battle platform. Ang plataporma ng labanan ay pabilog ang hugis, napapalibutan ng mga watawat ng hanay. Matapos isaaktibo ang watawat ng hanay, isang panangga sa enerhiya ang itinaas. Ang pamamaraang ito ng proteksyon ng hanay ay kilala bilang Guardian Array. Ang hanay ng mga tagapagbantay ay malinaw, parang isang malaking mangkok na nakabaluktot ng patiwarik sa plataporma ng labanan, na nagpoprotekta sa buong plataporma. Walang sino man ang maaaring makapasok o makalabas kapag nakataas na ang hanay ng mga tagapagbantay. Sa madaling salita, ang likod ni Jack ay ididikit sa hanay ng mga tagapagbantay kapag napilitan siyang mapunta sa gilid. Lahat ng mga disipulo ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga matapos makita ito. Sa wakas, makakakita sila ng totoong aksyon. Kailangan ko itong ibigay kay Brother Oliver. Nakahanap siya ng paraan para harapin ang mad-ulash na batang iyon. Siguro may karanasan siya sa pakikipaglaban na dapat ipagpasalamat para dyan, sabi ng isang formal na disipulo na may pagkamangha. Wala nang paraan para makaiwas si Jack sa atake ni Oliver kapag nadikit na ang likod niya sa energy shield, kahit papaliitin niya ang sarili. Kung gayon, wala na siyang magagawa kundi harapin si Oliver ng diretso. Haha, tingnan natin kung saan siya makakapagtago sa pagkakataong ito. Marami sa mga disipulo ang labis na natuwa kaya't namamaos ang kanilang mga boses sa hiyawan, at nagniningning ang kanilang mga mata. Sa plataporma ng labanan, malupit na ngumiti si Oliver. Magaling ang footwork niya, aaminin ko sa kanya yan pero hindi ako tanga. Tapos na ito ngayon. Dahil sa yaman ng karanasan niya sa labanan, nakaisip na siya ng paraan. Mas mabuting sorpresahin lang si Jack. May kuryenteng pumutok mula sa kanyang mga mata, ni hindi niya hinayaang mawala si Jack sa paningin niya habang patuloy siyang gumagawa ng mga hand seal. 10 yarda, 5 yarda. Sa kanyang puso, patuloy na binibilang ni Oliver ang distansya sa pagitan ni Jack at ng hanay ng mga tagapag-alaga. 3 yarda. Ngayon na, bigla niyang sigaw. Isang malakas na ingay ang parang umiihip na parang may malakas na hangin sa lambak, muling gumawa ng sunod-sunod na mahiwagang mga selyo ang mga kamay ni Oliver, at ang mga daluyan ng liwanag ay namulaklak ng may nakasisilaw na kinang sa pagitan ng kanyang mga daliri. Mamatay ka, ungol niya. Sa isang iglap lalong nagliwanag ang liwanag habang pinapanatili niyang nakabitin sa ere ang 10 light blade. Ang 10 light blade na ito ay mas nakasisilaw kaysa sa mga nauna, at ito ang pinakamalakas niyang atake. Kinailangan iiwas ng lahat ang kanilang mga mata upang matigil ang masakit na sakit sa kanilang mga mata. Malamig na tumawa si Oliver, at sinabing, walang paraan para maiwasan mo yan sa pagkakataong ito. Mamatay ka, bastos ka. Determinado siyang batasan ang katawan ni Jack, ito na ang susunod na pinakamagandang gawin pagkatapos ng pagkabali ng kanyang mga paa at kamay. Sa ganoong paraan, kahit papaano ay hindi siya makakagalaw ng maraming taon, at maaaring masira pa ang pundasyon niya. Malapad na ngiti ang namutla sa mukha ni Oliver nang maisip na si Jack ay nakagalaw. Halata sa kinang ng mga mata nito ang kanyang pananabik. Itinulak niya ang dalawa niyang kamay paarap, at ang 10 light blades ay tumama kay Jack na nakadikit ang likod sa hanay ng mga tagapagbantay. Bamantong hininga si Jack at alam niyang ngayon na o hindi na. Ibinalik niya ang kanyang mga kamay at ang mga itim na sinag ng liwanag ay dumaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa isang iglap, 10 soul swords ang lumutang sa kanyang palad. Sa katunayan, ang martial arts ng dalawa ay kabilang sa mga ataking pangmalayo. Magiging panalo sila basta't lumalayo sila sa kanilang mga kalaban. Sa oras na ito, tama lang ang distansya sa pagitan nilang dalawa na nagbibigay kay Jack ng oras para ipatawag ang kanyang kasanayan.
May nakapangangilabot na maitim na usok na umiikot sa paligid ng mga soul sword na parang nagmula ang mga ito sa kailaliman ng impyerno. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.